Ang pag-uusapan natin sa video ito ay ang 7 signs na dapat mo nang baguhin ang iyong buhay. Bago natin simulan ang topic natin, gusto ko lang malaman mo kung hindi ka pa bumitaw sa nakaraan mo, kung hindi mo pa pinatawad ang sarili mo, kung hindi mo pa pinatawad ang buong sitwasyon, kung hindi mo pa tanggap na tapos na ang lahat ng nangyari, hindi ka makakaabante. Maraming tao ang takot sa pagbabago. Siguro dumadaloy na sa dugo natin ang ganitong estilo. Kapag may bagong paraan o bagong gagawin, madali tayong umayaw. Gusto natin na doon tayo mananatili sa nakasanayan natin. Sobrang mahal natin ang ating comfort zone. However, only one thing is constant in life, and that is change. Kung tanggap mo ang katotohanan yan, nangangahulugan na ikaw ay nasa unang hakbang na sa pagbitaw sa nakaraan mo. At matututo ka ng yakapin ang iyong kasalukuyan at mawawala na rin ang takot mo sa pagsalubong sa iyong hinaharap. Karamihan sa atin ay gustong mapabuti ang ating buhay. Ginagawa natin ang lahat para umayos ang buhay natin. Naghahanap tayo ng bagong trabaho, nakikipagsapalaran tayo sa ibang lugar, nakikipagkaibigan tayo, nagdadahit tayo. Ang dami pang ibang bagay na gusto nating gawin para mapabuti ang ating buhay. Pero ang nakakatawa lang, karamihan sa atin, nasa isip natin ay nagnanais tayo ng pagbabago. Ngunit kapag tayo ay nahaharap na sa pagbabago, umaayaw na tayo. Hindi natin maintindihan. Di ba? Halimbawa, nagsasawa ka na sa trabaho mo, o di kaya toxic na ng boss mo, pero ayaw mo namang mag-resign kasi takot kang mag-apply sa ibang kumpanya dahil may panibago na namang adjustment. Kita mo yan? Gusto nating magbago, pero takot tayong harapin ang pagbabago. Humans are quite a peculiar species. Gayunpaman, kung naghahangad ka ng pagbabago sa iyong buhay, kailangan mo munang bitawan ang nakaraan mo upang masimulan mo ang iyong hinaharap. Sa video ito, bibigyan kita ng ilang siguradong signs o senyales na kailangan mo nang baguhin ang iyong buhay. Pero bago po natin ipagpatuloy ang video ito, gusto ko munang mag-shoutout sa aktibong viewers natin. Shoutout kay Cristina Asierto, Editha Dalisay, Carlito Ergueza, at Jomar Tizoy. Maraming salamat sa pag-appreciate po ninyo sa mga videos na ginagawa ko para sa inyo. Nakakatuwa po na sa ganitong paraan ay may positibong impact pala sa buhay ninyo. Uulitin ko, maraming salamat sa inyong panonood. Number 1 sign na dapat mo nang baguhin ang buhay mo ay kung nakakaramdam ka ng pagsasawa. Kung sa palagay mo ay nagsasawa ka na sa pabalik-balik na routine mo, yan na ang sign na baguhin mo na ang direksyon mo. Yun bang pakiramdam mo na parang patay ka na? Parang patay na ang passion mo ba? Senyalis na yan. Siyempre, hindi naman palaging smooth ang takbo ng buhay. Pero hindi rin ibig sabihin na palagi na lang pagsasawa ang nararamdaman mo. Kung hindi mo gusto ang buhay mo ngayon, magsimula ka ng panibagong buhay. At subukan mong tahakin ang ibang landas. Hindi naman kita pinipilit na umalis ka na sa comfort zone mo. Walang pumipilit sa'yo. Dahil alam ko naman na napakahirap pumunta sa bagong direksyon. Ang dami mo pang kailangang aralin. Kaya hindi kita pipilitin. Ikaw lamang ang makakapagdesisyon yan. Ikaw lamang ang makakapagpasaya sa iyong sarili. Kaya't huwag kang sumuko sa paghahangad ng kagalakan. Your life is worth living to the fullest. Whatever that might mean to you. Walang masama kung magbabago ka. O may babaguhin ka. Ayos lang yon. Everybody talks about loving what you do. At sigurado ako na nakikita mo na ang quote na ito kahit saan. Do what you love what you do. While that's a great message, your life has to be more than that. There has to be a drive and a passion to fuel yourself. Kasi kung kulang ka ng drive, kung kulang ka ng passion, matataob ka sa mga pagsubok sa buhay. I want you to think more about what you're passionate about. I am passionate about running a business, creating YouTube videos, and writing motivational articles. How about you? What are you passionate about? Ano ba ang kinahihiligan mo? Sa anong bagay ka nahuhumaling? Maraming tao ang pumili lang ng isang landas at dumikit na sila doon. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi na sila masaya sa pinili nila. Masaya naman sila kahit matagal na sila sa kanilang trabaho. Masaya sila na sabay silang tumatanda sa kasamahan nila. Wala namang problema kung yan ang nagpapasaya sa'yo. But I know that you want more from you. I want more from myself. And I want you to want more for yourself. Kasi alam ko na may potential ka pang nakatago. Hindi lang hanggang ganyan ang makakaya mo.
may maibubuga ka pa. Paano mo maibubuga yon kung parehong routine lang ang ginawa mo? How boring might it be to look back on life in another 40 years and regret not taking chances or seeing where that creative idea could have gone, right? Shifting your area of focus in a career or learning how to do things differently can have huge benefits to your own personal goals, as well as your mental health. Huwag kang matakot na may magsasabi sa'yo na nagbabago ka na. Oo, tama sila. Nagbabago ka dahil para ito sa ikakaunlad mo. Don't let them control how you live. Kung gusto mo nang umalis sa trabaho mo, tapos pipigilan ka ng boss mo, just leave. Kung matagal ka na sa trabaho mo, tapos walang nangyayaring pagbabago sa buhay mo, bakit ka pa magpapapigil? You control your own life. Number 2 sign na dapat mo nang baguhin ang buhay mo ay kung ayaw mo nang makihalubilo sa mga tao. Isa ito sa mga senyales na kailangan mo nang baguhin ang sarili mo. Everyone needs social connections to survive and thrive. Pero hindi ko naman sinasabi na hindi masaya mag-isa. Okay? Depende kasi ito sa tao. Kung mahilig kang mag-isa, syempre masaya ka. Kumusta naman yung mga tao na nalulungkot kapag walang kausap? Kung ikaw yung tao na hindi sanay mag-isa, syempre, madali kang matatamaan ng pagkalumbay. Kung pagod ka ng makihalubilo sa mga tao, siguro nawala ng tiwala mo. Pero gusto kong malaman mo, hindi lahat ng tao ay pareho. Kung ginagago ka ng isa, may tao rin namang tapat. Hindi lahat ng tao ay mapanakit, mapanira, mapanghusga. May mga positibo ring tao sa mundo. Just open your heart so you can see the loving people. Kahit sabihin na nating introvert ka, kailangan mo pa rin ng social interaction. Nilalang tayo para makipag-ugnayan sa isa't isa, hindi para magtago. Kung patuloy mong hiniwalay ang iyong sarili mula sa mga tao, siguro mainiiwasan ka lang. Sabi mo nga kanina, siguro ay umiiwas ka lang dahil wala ka ng tiwala sa mga tao. Pero dapat kilalanin mo muna kung sino ang mga taong yun. Masaya naman mag-isa, kasi isa na ako sa mga taong mahilig mapag-isa. Ang ibig kong sabihin sa gusto kong mapag-isa, yun yung mga oras na ibinigay ko para sa sarili ko naman. Isolating yourself might feel easier, but it definitely will hinder your opportunities in life and make you feel depressed due to lack of interaction and stimulation from others. Kaya dapat balanse lang sa oras. Hindi pwedeng ikulong mo na ang sarili mo. Nasa labas ka nga, pero parang nakakulong ang iyong damdamin. Uulitin ko, hindi kita pinipilit. Para lang ito sa mga taong gustong makipag-connecta sa iba, pero takot o hiya ang nakabara. Gusto kong mabago na yan. Number 3 sign na dapat mo nang baguhin ang buhay mo ay kung napapagod ka na. Kapag nakakaramdam ka na ng pagod sa mga pinagagawa mo, ibig sabihin na hindi mo na mahal ang ginagawa mo. Natural lang naman mapagod. Ang ibig kong sabihin ay yung palagi ka ng pagod kahit wala ka namang ginagawa. Everyone gets to a point where exhaustion takes over the will to live. But since a lot of people don't openly accept this part of their life, others feel like they're the only ones who are going through a constant low. Kailangan mong suriing mabuti kung pagod na pagod ka na ba o pagod ka lang sa araw na ito. Madali lang malaman kung pagod na pagod ka na kasi hindi ka na interesado sa mga gawain mo. Parang nararamdaman mo na wala nang kabuluhan ng lahat. Hindi ka na excited sa mga bagay na kinahihiligan mo dati. Para bang bigat na lang ang nararamdaman mo. Kung yan ang nararamdaman mo, ibig sabihin, pagod na pagod ka na talaga. At kailangan mong baguhin ang takbo ng iyong buhay. Ang gawin mo lang ay isipin mo kung ano ang gusto mong buhay. Alam ko namang may gusto kang gawing kakaiba. Give yourself time to figure out the aspects of life that come to your mind when you think about the ideal lifestyle. Kasi isipin mo, hindi ka naman ipinanganak na pagod na kaagad. Di ba? Napakasaya mo noon. Hanggang sa dumating ang panahon na nawawala na ang excitement. Isipin mo ang mga bagay na nakakapagpasaya sa'yo. Think of the times when you lived your life to the fullest. Think about the hobbies and activities you had at this time. Siguro napapagod ka dahil may nawala sa buhay mo. Kung tao man yung nawala o nakipaghiwalay, hindi mo kasalanan yon. Siya ang pumili na bumitaw. Hindi mo makukontrol ang mga sitwasyong yon. Kung napapagod ka na sa buhay, hindi mo dapat ito binaliwala. Pay attention to your mental health. Work hard for your happiness and stay enthusiastic about the life that you've been gifted. Number 4 sign na dapat mo nang baguhin ang buhay mo ay kung wala ka ng paglilibang. Yun bang kain, tulog, trabaho na lang ang routine mo? Wala nang oras para sa katuwaan. Kung yan na ang buhay mo,
baguhin mo na. Hindi porket adulto ka na, ay hindi ka na rin pwedeng maglibang. Fun and play should not end in childhood. Adults can play, and should play, and have fun. In fact, there are studies that show the many benefits of playing for adults, which include increased creativity, productivity, and feelings of well-being. Hindi ko sinasabi na laruin mo ang mga larong pambata. Ibig kong sabihin ay may maraming laro na pwedeng-pwede sa edad natin. Decide what fun means for you. Para sa akin naman, ang katuwaan ko ay maglaro ng puzzle sa phone ko. May oras din na maglakad-lakad ako o tumambay sa tabi ng dagat. Simple lang ang katuwaan ko sa buhay, pero may kabuluhan. Nakakagaan ng damdamin. Number 5 sign na dapat mo nang baguhin ang buhay mo ay kung nagtatago ka na. Ang ibig kong sabihin ay itinatago mo ang tunay mong pagkatao. Oras na para magbago. Wala kang dapat itago. Wala kang dapat ikahiya. Huwag mong pikiin ang sarili mo para lang matanggap ka. Oo, minahal ka nga nila. Pero ang peking pagkatao mo naman, paano kung ilabas mo ang totoo mong kulay? Lahat sila ay mabibigla. Kaya ngayon pa lang, lumabas ka sa lungga mo. Give yourself permission to be authentic. Harapin mo ang takot ng panghuhusga. Para kang masasakal kung hindi mo na ilabas ang pagkatao mo. Ito ang sabi ni Lao Tzu na inilapat ko sa aking buhay. Be simply yourself and don't compare or don't compete. Maging tapat ka sa sarili mo. Oo, maluloko mo ang iba. Pero ang mas masakit, yung niloloko mo mismo ang sarili mo. Integrity is really just being truthful about who you are. You are doing yourself and others a disservice by catering your actions toward how you think others will react. Instead, just be yourself, exactly as you are. Number 6 sign na dapat mo nang baguhin ang buhay mo ay kung wala nang saysay ang relasyon. Kung hindi ka na masaya sa relasyon mo, senyalis na yan para magbago. Hindi ibig sabihin na basta saya na lang ang usapan. Ibig kong sabihin, kung may halo ng pang-aabuso, verbal abuse man or physical abuse. Kung hindi naman ganun ang sitwasyon, kung hindi ka lang talaga masaya, huwag kang mag-alala. Ibig sabihin na may nagbago sa'yo o nagbago ang partner mo. People change, including you. Sometimes, the best way to figure out why you're not happy in a relationship is to think about what you want. It means taking some time to really talk to yourself and understand why you're feeling the way you're feeling. Kailan ba ako nakadama ng ganito? May nagbago ba sa akin? Yes, it's scary and awkward and uncomfortable. But talking to your partner can also be a really useful way of getting to the bottom of what's going on and figuring out if you can fix it together. Number 7 sign na dapat mo nang baguhin ang buhay mo ay kung nababagot ka na sa buhay. Ito yung pakiramdam na pagising mo pa lang sa umaga, wala kang nararamdamang positibo. Para bang walang direksyon ang buhay mo. Kung yan ang nararamdaman mo ngayon, senyalis na yan na dapat mo nang baguhin ang buhay mo. Pero hindi ito depresyon, okay? Pero minsan, parang gano'n na nga. I'm not a doctor, but it's important for you to pay attention to what might be going on under the facade. Ano ang maaari mong gawin? Simple lang. Take responsibility. Taking responsibility is the most powerful attribute we can possess in life. Because the reality is that you are ultimately responsible for everything that happens in your life, including for your happiness and unhappiness, successes and failures, and for the feelings of boredom that you currently have. You can transform your own life by taking complete ownership of it. Alagaan mo ang iyong mental at pisikal na kalusugan. Kapag binaliwala mo ang 7 sinyalis na ito, hahantong ito sa depresyon. Kung nakapagdesisyon ka ng magbago, dahan-dahan lang. Di baling mabagal, basta't inumpisahan mo lang. Don't keep doing the same old things and expect life to change. You need to shake things up to make life interesting. If you hide away from the world, you will miss out on all that is bright and beautiful and wonderful. Lahat ng iniisip mo, lahat ng nararamdaman mo, lahat ng ginagawa mo ay bunga yan ng iyong paniniwala. Bunga ang lahat ng yan kung paano mo kinukontrol ang buhay mo. Hindi mo man alam ang bawat kilos mo, hindi mo man sinasadya kung paano mo minamaneho ang buhay mo. Nagtutulak yan
sa desisyon mo. At ang iyong desisyon ay siyang naghuhulma kung ano ka ngayon. Kung mas pinapahalagahan mo ang pera kaysa sa simpleng kaligayahan mo, maaaring magkakaroon ka nga ng mamahaling gamit, pero wala ka namang pangmatagalang kaligayahan sa mga bagay na yon. Alamin mo kung ano ang pinakamahalaga sa'yo. Damhin mo kung ano ba talaga ang gusto mo, kung ano ba talaga ang gusto mong mangyari. Isipin mo kung ano kaya ang mangyayari kung mas pahalagahan mo pa ang pag-ibig kaysa sa pera. Baguhin mo ang pagmaneho sa buhay mo. Isentro mo ang iyong buhay sa tamang direksyon. Kung ikapit mo ang 10 bagay na ito sa buhay mo, mas madaragdagan pa ng halaga ang buhay mo. Ang 10 bagay na ito ay opinyon ko lang. Pwede mong dagdagan ng sarili mong opinyon. O kung may nalalaman ka pang pwedeng idagdag. Number 1, pahalagahan mo ang iyong kalusugan. Para sa mga taong nagkakasakit ngayon, marahil ang pagbawi ng kanilang lakas at sigla ang nasa top list nila. Tayong lahat naman, may sakit man o wala, nangangailangan tayo ng sapat na lakas at humiling na sana'y palagi tayong malusog. Kung wala kang sapat na lakas, paano mo makakamit o magagawa ang mga bagay na gusto mo? Bigyan mo ng halaga ang kalusugan mo dahil ito ang magbibigay sa'yo ng sapat na enerhiya upang makayanan mo ang anumang pagsubok sa buhay. Make the value of health a priority in your life by learning what daily nutrition and exercise is best to fuel your body. Number 2, pahalagahan mo ang pag-ibig. Lahat naman tayo ay umiibig. Habang inulit-ulit nating ginamit ang salitang ito, parang hindi na natin naiintindihan ang tunay na kahulugan ng salitang ito. Kapag sinabi nating pag-ibig, hindi ibig sabihin na para lang ito sa magkasintahan. Ito'y para rin sa iyong pamilya, para sa mga kaibigan mo, sa mga kamag-anak mo, para sa mga paborito mong bagay o pagkain, para sa passion mo at sa mission mo sa buhay. At higit sa lahat, pag-ibig para sa Diyos. Ibig sabihin, wala nang butas dyan sa puso mo dahil napunan na ito ng pag-ibig. Hindi na makakapasok ang galit at puot sa loob mo. You could also experience love in yourself, by yourself. Ano kaya sa palagay mo ang mababago kung pinapairal mo ang pag-ibig sa buhay mo? Number 3, pahalagahan mo ang pagpapasalamat. Yes, gratitude closes the door of negativity. Para sa'yo, gaano kaya kahalaga ang pagpapasalamat? Gaano kaya kahalaga ang maayos na pamumuhay? Karamihan sa atin ngayon, gigising na lang na cellphone ang hinahanap. Magbukas kagad ng application. Parang nakalimutan na ng karamihan na blessing ang paggising nila. Dahil buhay pa sila, nakakalimutan nila na may Diyos pala. Ibang bagay ang hinahanap nila sa halip na magpasalamat muna sa may kapal. Wala namang bayad kung tayo magpapasalamat. Di ba? Pero bakit mahirap gawin? It takes nothing but gives you more power. May magbabago kaya sa buhay mo kung marunong kang magpahalaga sa mga bagay na meron ka? Sa mga bagay na nakamit mo na? Subukan mong pahalagahan ang mga bagay na nasa sayo na. Tingnan natin kung ano ang positibong maidudulot nito sayo. Number 4, pahalagahan mo ang kabutihan. Hindi ba't napakasarap mabuhay sa mundong puno ng kabutihan? What if less judgment and more respect? What the world would certainly look like. Huwag kang manghusga sa sino man dahil hindi mo alam kung ano ang nasa puso nila, kung ano ang nasa isip nila. Nakikita mo lang ang panlabas nilang anyo, pero hindi ang tunay nilang pagkatao. Napapansin mo ba kung gaano kagaan ng loob mo kung gumawa ka ng kabutihan sa kapwa mo? It feels good to be kind because it is right to be kind. Ano kaya ang magbabago sa buhay mo? Ano kaya ang magbabago sa mundo kung kabutihan lang ang kakalat mo? Number 5, pahalagahan mo ang katapatan. Gumawa ka ng tama. Magtrabaho ka ng maayos kahit walang nakatingin sa'yo. Gumawa ka ng kabutihan nang hindi mo ipagsasabi. Gumawa ka ng tama na ikaw lang ang nakakaalam. Halos lahat ng mga tao ngayon ay gagawa ng kabutihan at ipinopost sa social media. Para saan? Para lang sumikat? Para lang may pumansin? Para lang masabi na mabait kang tao? Ano bang sabi ng Diyos? Basahin natin ang Mateo 6:1. Tiyakin ninyo
na hindi pakitang tao lang ang paggawa ninyo ng mabuti. Kung hindi, wala kayong magiging gantimpala mula sa inyong Ama na nasa langit. Alam ko namang naintindihan mo ang talatang yan. Yes, don't do something good with publicity in mind. It's such a powerful value that not only makes a difference in your own life, but also sets a powerful example to all those close to you. It brings honesty and trust. Ano kaya ang kaibahan sa pagiging tapat at hindi? Malinaw na may malaking pagkakaiba. Number 6, pahalagahan mo ang pagbibigay. Bilang tao, nilikha tayo ng Diyos para matutong magbigay. Hindi ibig sabihin na pera lang ang pwedeng ibigay natin. It means that you can give your unconditional love to other people, to serve selflessly. It's better to give than to receive, for what you give is returned. Pero hindi dahil may gantimpala sa pagbibigay, ay magbibigay ka na rin. Hindi yan ang dahilan na magbigay ka. Magbigay ka nang walang hinihinging kapalit o hindi naghihintay ng balik. You give because that's your nature. You give because you love to give. Hindi ka pwedeng magbigay nang napipilitan ka lang. Huwag ka na lang magbigay kung ganun ang nararamdaman mo. You give naturally. Hindi ba't napakaganda kung ganun? May pagbabago kayang mangyayari kung hindi mo ititiklop ang mga palad mo? Number 7, pahalagahan mo ang kaunlaran. Lahat ng tao ay umuunlad, lumalaki, tumatanda. At ang pag-unlad mo ay galing sa karanasan mo. Galing sa mga natutunan mo sa iyong buhay. Galing sa kabiguan mo. Galing sa mga nakamit mo. Galing sa intensyon mo. We are wired to grow. Ang pagiging maunlad sa buhay ay hindi ibig sabihin na para tingalain ka, para masabing mataas ka na sa ibang tao. Bagkus, ito ang paraan para makatulong ka sa mga taong nangangailangan, upang matulungan mo ang mga taong nasa ibaba. Natatandaan mo pa ba ang sinabi ko kanina? Be kind and compassionate and be willing to give freely. It's about becoming the greatest version of yourself. Not just for yourself, but for others. That's what we call selfless love. Hindi ba't napakasarap umunlad sa anumang aspeto ng buhay? Number 8, pahalagahan mo ang kapayapaan. Kapayapaan sa mundo. Kapayapaan sa buhay. Kapayapaan sa kalooban mo. Alam mo ba kung paano mamuhay ng payapa? Yung hindi ka na naghahangad ng maraming bagay. Mas mabuti pang mag-isa kaysa sa may kasama kang toxic na tao sa buhay mo. Mas mabuti pang manahimik na lang kaysa sa makipagchismisan, makipag-inuman, makipag-unahan, makipagpasahan ng mga negatibong salita. Wala tayong mapapala sa mga gawaing yan. Makakamit mo lang ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagtahimik at huwag nang makialam sa napakaingay na mundo. Maingay na nga, idadagdagan mo pa. Gusto mo ba ng mapayapang buhay? E di matuto kang tanggapin ang tunay mong pagkatao at tanggapin mo ang lahat ng nangyayari sa buhay mo. Number 9, pahalagahan mo ang lahat ng koneksyon mo. Pahalagahan mo ang iyong pamilya, ang iyong mga kaibigan, ang iyong mga kamag-anak, at lahat ng tao. Take care of them more than yourself. It is called selfless love. By taking care of them more, you will send a signal to God that you are already filled with love and that people will love you even better. Give them your complete presence. Make them better. Motivate them. Inspire them. Tulungan mo silang makaangat sa buhay. Tingnan mo sila na lumakad palayo habang nakangiti dahil sa kabutihang ay pinapakita mo sa kanila. Hindi ba't napakasaya na malaman nating may napapasaya tayo? Number 10, pahalagahan mo ang iyong kaligayahan. Aminin mo man o hindi, kaligayahan lang naman ang hinangad mo dito, di ba? Bumibili ka ng mga bagay. Para ano? Para maging maligaya. Ginawa natin ang ating kagustuhan upang tayo'y sumaya. Pero tayong lahat ay magkaiba ng paraan para maging masaya. Ang iba ay pera ang nagpapasaya sa kanila. Hindi naman natin sila masisisi. Pero hindi lang naman pera ang naghatid ng kaligayahan sa buhay mo. Uulitin ko, hindi lang pera. May ibang bagay pa. Nakakapagpadali lang ng buhay ang pera. Pero hindi ito nagdudulot ng pangmatagalang kaligayahan. Magkaiba ang kahulugan ng nakakapagpadali at tunay na kaligayahan.
Ang pera ay nakakapagpadali, pero hindi nakakapagpasaya ng walang hanggan. Temporary lang. The more money you have, the more you want more of it. And your wants can never be fulfilled. Hindi ka na makukontento. Real happiness is already within you. Real happiness is your own choice. Dapat masaya ka na dahil malusog ka pa rin. Dapat masaya ka, nabuhay ka pa rin. Mahalin mo ang lahat ng bagay. Mahalin mo ang lahat ng tao. Dapat masaya kang nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga biyayang ipinagkaloob niya sa'yo. Dapat masaya ka na dahil may nagawa kang kabutihan sa mundo. Dapat masaya ka na dahil tama ang mga pinagagawa mo. Dapat masaya ka na dahil may naibigay ka pa rin sa mga tao kahit walang kapalit. Dapat masaya ka na dahil lumalawak na ang iyong kaalaman. Dapat masaya ka na dahil mapayapa ang iyong buhay. Dapat masaya ka na dahil pinahalagahan mo ang lahat ng tao o bagay. Dapat masaya ka lang palagi kahit anuman ang mangyari. Magsaya ka palagi. Bakit? Dahil ang lahat ng to ay lilipas din.